Purihin ang Panginoon. This is our JCLG Tuesday Online Bible Study at ito po yung nilikod si Pastor June Cortez from San Pablo City, Laguna. Purihin ang Panginoon. Let's pray mga minamahal kahit wala pa yung kapatid. Start na tayo para hindi po tayo gabihin. Heavenly Father, once again, we come before your presence in the mighty name of the Lord Jesus Christ. Hinihiling po namin, Panginoon, to guide us, lead us, teach us tonight through the Holy Spirit. We need the fresh anointing of wisdom and revelation for the glory of the name of Jesus. Hinihiling po namin, Panginoon, magpakahayag ka sa amin sa gabing ito. Sa pamagitan ng paksa na ito na aming pag-aaralan at lahat po ng kapuritan sa pangalan ng Panginoon Yesu Kristo ngayon at magpakailanman. Amen and amen. Ang ating pagpaksa is about our spiritual food. Ano ba yung spiritual food? Very basic ito pero kailangan. Fundamental pero ang dami hindi nakakaalam. Kasi kung alam ito na lahat, walang manlalamig sa pananampalataya. Walang mababansot. Walang magiging immature. Maraming mga Kristiyano 20 years na, immature pa rin, spiritually. Bakit kaya? Bunga ng kakulangan sa pagkain spiritual. Ano po? So, praise God. So, our spiritual food. Ano itong spiritual food? Ang spiritual food po na tinatawag natin sa ating pag-aral is the Word of God. The Word of God is our spiritual food. So, dito sa ating po pag-aaral, basahin muna natin ating mga talata, yung ating foundational scripture bago tayo magpatuloy. Sabi dito sa 1 Peter chapter 2, verse 2, "And like newborn babies, long for the pure milk of the word, so that by it you may grow in respect to salvation." Sabi dito, kagaya ng isang baby na bagong panganak, pakanasain nyo ang gatas ng salita ng Diyos. Ang salita ng Diyos ay inilalarawan tulad sa gatas, milk. Na dito raw, kayo ay magsisilago. Magsisilago kayo, mag-grow spiritually, magsisilago sa kaligtasan. Okay? At yun po, sa 1 Peter chapter 2, verse 2, that you may grow in respect to salvation. Sa 1 Corinthians chapter 3, verse 1 hanggang 2, ito po ang sabi, "And I, brothers and sisters, could not speak to you as spiritual people, but only as fleshly, as to infants in Christ. I gave you milk to drink, not solid food, for you were not yet able to consume it. But even now, you are not yet able." So ito po church sa Corinth, kahit sila ay sagana sa spiritual gifts, pero they lack the fruit of the Spirit. At kapag ikaw ay kulang sa bunga ng Espiritu, you become a carnal Christian. Pagka-carnal Christian, ang isang katawagan sa carnal Christian ay baby Christian. Kaya tinawag na carnal Christian kasi masyado ka pang rin na-attract sa mga bagay ng salibutan, sa kasalanan ng salibutan. Ang carnal Christian, yan po yung nasa gitna. May tatlong klaseng tao sa mundo. Ang isa ay unbeliever, hindi mananampalataya, hindi pa kilala si Kristo. Siya ay unbeliever at hindi paligtas. Ang isa naman ay yung spiritual man. Nakilala niya ang Panginoon, nabubuhay siya sa Panginoon, gumago siya spiritually, naging makapangyarihan ang kanyang buhay, at meron siyang bunga ng Espiritu. At ang bunga ng Espiritu na yan ay ang Christ-likeness. Remember the fruit of the Spirit sa Galatians 5:22 and 23? "For the fruit of the Spirit is love." Singular lang yung fruit hindi naman fruits.
Singular, fruit, isa lang. Ano yung tinutukoy na fruit doon? Love. At ang katangian ng love, once you experience the love of God, hindi po ordinaryong love yan. That is the agape love. The highest kind of love. The God kind of love. Hindi yan kagayang pag-ibig ng tao. Once you experience the God kind of love, or that fruit of love, you will experience joy, peace, long-suffering, meekness, gentleness, goodness, temperance, faithfulness. Yung siyam na yun na tinutukoy, love, joy, peace, long-suffering, meekness, gentleness, goodness, temperance, and faithfulness, ay ma-experience mo yan. Yan ang katangian ng Panginoong Jesus. Kaya in other words, the fruit of the Spirit is Christ-likeness. Kaya kapag isang tao ay karnal, kulang siya sa bunga ng Espiritu, siya ay sumisinsay pa, paminsan-minsan sa sanlibutan, no? Minsan nag-enjoy pa sa kasalanan, ang delikado yung kanyang kalagayan. At ang Panginoon nagbibigay ng biyaya sa kanya, habang siya nabubuhay, inihintay na siya dumago spiritually. Pero pagkahabang buhay ganun at natapos ang biyaya ng Diyos, naku po, tagilid yung mga carnal Christians. No? Right now, at this very moment, maraming testify to people who went to hell na nabuhay muli. No? Sabi nila, there are many Christians in hell. At ang mga Kristiyano yun nasa hell were carnal Christians. Mga kung tawagin ay mga Kristiyano nasa lamanta. Mga baby Christians. Kaya ang tinatawag na baby Christians, hindi lang po yung babagong tanggap sa Panginoon, hindi lang yung one-month-old na Kristiyano, babagong nakakilala sa Panginoon, hindi lang yung tinatawag na baby Christian. Kapag ikaw ay 20 years na 30 years na iba pa rin ugali mo at kulang ka pa rin sa imahe ng Panginoong Jesus, wala kang Christ-likeness, something is wrong with your spiritual life. Baka ikaw ay carnal Christian or baby Christian. No? So, yan yung nasa gitna. Ulitin ko, tatlong klaseng tao, the unbeliever, yung hindi saved, hindi pa nakakilala sa Panginoon, at ang isa naman yung spiritual man, yung lumago talaga, nag-grow spiritually, nag-mature spiritually, at yung ikatlo, yung nasa gitna. Hindi niya malam, minsan siya ay nasa church, nasa Panginoon. Minsan naman, nag-enjoy siya kasama ng sanlibutan sa paggawa ng kasalanan. Compromiser, and that is a carnal Christian. Ayaw ng Diyos lang laging nasa gitna. No? Remember, binawal ng Panginoon sa Old Testament, yung ikaw crossbreed mo, yung mga hayop. No? Ang ginawa yan ng mga Jew, yung donkey at saka horse, kinrossbreed nila, pinag-asawa, at ang naging anak nila ay mule. M-U-L-E, mule. At dahil sa pag-aaral, ang mule ay isa sa pinakatanga na hayop sa buong mundo. Abnormal sila. No? Kumbaga sa parang retarded, abnormal. At ang mule ay hindi nanganganak. Hindi siya nanganganak. Ang donkey, manganganak. No? Kapag nabuntisan ng donkey, ang kabayo nanganganak. Pag nabuntisan ng kabayo, ginawa nila, pinag-crossbreed yung donkey at kabayo. Nagbuntis din, kaso, abnormal, retarded, para retarded, hindi normal yung pinanganak, mule. At ang mule ay hindi nanganganak. Okay? At ayaw ng Panginoon na tayo maging mga Kristiyanong mule, mga baby Christians, or carnal Christians. At sinabi ng Panginoon, alam niyo itong church sa Corinth, katakutang na-review ang ginawa ni Paul dito. Kasi sila ay magulo, marami nag-aawayan, merong member doon, inaasawa yung stepmother niya, ni-review ni Paul. No? At sila ay carnal, pero sagana sila sa gifts of the Spirit. Kaya nga siya sabi, you can have all the gifts in the world, but without the fruit of the Spirit, still, you will go to hell. Yes. You can have all the gifts, pero pag wala kang fruit, delikado ka. Ang gifts, kaloob lang yan. Binibigay lang. Pero ang fruit, yan ay ebidensya na ikaw ay ipinanganak sa kaharian ng Diyos. Yan ang ebidensya.
At fruit na yan ay kapag iyan ay naranasan ng Kristiyano, nabubuhay siya na kagaya ni Kristo. Ang mga gawa niya, ang pag-iisip, pananalita, kagaya ng Panginoong Hesus. Yes. May mga good works na ginagawa siya. Patterns sa good works na ginawa ni Jesus. Yan yung sinasabi ng Apostle James sa Book of James. Na, show me your faith without works and I'll show you my faith with works. Sasabihin mo, tama na ang faith without works. Hindi mo ba alam na ikaw na ignorante, hindi mo ba alam that faith without works is dead? Yan yung sinasabi ni James. Na ang pananampalataya, hindi sapat yan. Ang pananampalataya na walang gawa ay patay. Hindi ko naman po sinasabing ang salvation natin ay faith plus works. Hindi po tayo naniniwala sa ganon. I believe salvation is only by faith in the Lord Jesus Christ. Wala nang dagdag. Pero, once na ikaw ay tunay na nanampalataya sa Panginoong Yesus, tunay na sinuko mo buhay mo sa Panginoon, magbubunga ka, hindi maaaring hindi. At yung bungang yan, ang ebidensya kung ikaw ay tunay na disciple ni Jesus. That fruit of the Spirit, which is Christ-likeness. At yan, fruit na yan, yung sinasabi ni James na ang pananampalataya walang gawa ay patay. Yung gawa niya yun, yung good deeds, is the fruit of being born again. The good works, the life of Christ in you, nagmamanifest. Okay? So now that we are saved, Ephesians 2:8, hindi natatapos dito. Kailangan ipakita natin sa Panginoon na nagbubunga tayo. Doon naman tayo papasok sa sinabi ni James, chapter 2. Faith without works is dead. Laging magkasama yun. No? Sapagkat yung good works, yung works ay ebidensya na tunay na ikaw ay ligtas. Tunay na ikaw ay alagad ng Panginoon. Okay. Now, so dito, kaya sabi ni Peter, pakanasain nyo ang gatas na salita ng Diyos. Nandito kayo ay lalago. Salvation. So, ang bago mananampalataya, ang baby Christian, ang pagkain niya ay milk lang, parang isang tao na nanganak. Yung baby na pinanganak, kapapanganak lang, abay, aalagaan niya, hindi pwede pagkapanganak ay iiwan na lang, basta. O, sige baby, magpakalaki ka. Bye-bye, see you next year. Abay, hindi. Aalagaan yan, iingatan mo yan, pakakainin mo yan. At hindi pwede ka agad solid food. Kailangan yung mga liquid, kagaya ng milk, yun lang ang kaya niya. Kaya, pag baby Christians, yung mga milk of the word lang. Pagka yung matatagal na Kristiyano, nagmamature na o mature na, yung mga karni na, mga meat of the word of God. Kaya sabi niya, Apostol Pablo, mga kapatid, hindi ako makapagsalita sa inyo na tulad na kayo ay isa sa mga mature Christian, puro carnal kayo. Kayo ay mga fleshly pa. Kaya nga, ang binibigay ko sa inyo, gatas pa rin. Hindi ko kayo mabigyan ng solid food. Hindi ko kayo mapakain ng mga malalalim na katotohanan sa salita ng Diyos. Puro basic pa lang. Kasi you're a baby Christian, you're carnal. No? Yan ang sabi ni Paul sa church sa Corinth. So, dito makikita natin, meron palang pagkain milk, spiritual milk of the Word of God, at may pagkain meat of the Word of God. Ang example ng mga milk ay yung foundational teachings. What is faith? Ano ang sinasabi, katuruan, ang doctrine, mga fundamental doctrine, patungkol sa ating pananampalataya, pinag-aaralan natin yan, yung mga basic, minamaster natin kasi mga pundasyon yan. Pagka very weak, ang pagkaunawa mo sa foundational doctrine, very weak din. Pag naglaon, ang iyong pananampalataya, madali kang bibigay. Bakit maraming mga Kristiyano madaling bumigay? Ang tatagal ng Kristiyano. Kasi yung kanilang natutunan na doctrine ay very weak. Very weak. Or pwedeng silang napakain ng strong doctrine, strong food, pero hindi nila masyadong isinapuso.
Hindi nila inalagaan, hindi nila tinanggap sa puso yung pagkain spiritual. Kaya sila madaling ma-offend, natapakan lang ang paa, lumipat na sa ibang church. Eh ngayon, ang dali ng paglipat sa ibang church, saksakan na kasi dami ng mga born-again churches ngayon. Ang nakakalukod dyan, minsan nag-aagawan pa, pati mga pastor nakikiagaw. Nagpo-proselyte pa. No? Okay. So, hindi ganon ang matured ng mga lingkod ng Panginoon. Okay. Kaya sa aming church, pag nilupipat, kinokontak ko yung pastor. Pastor, itutupayin lang dito. Ano bang problema ito? Gusto dito daw siya. Una, ano bang desisyon mo? Pag sinabi mo, wag mong tanggapin. Hindi ko tatanggapin. Pag sinabi mo, sige, tanggapin. Hindi tatanggapin ko. Kahit pansamantala o ano man. May pagkakaintindihan, no? Ganyan yung larawan ng mga matured na mga ministers of the gospel. Okay. So, ngayon, alam niyo po ba na malaki ang role ng salita ng Diyos sa ating buhay? Pamula nung tayo ay ipinanganak sa kaharian ng Diyos, na born again, ang ginamit ng Diyos ay salita ng Diyos. Yes? The Word of God. Okay? So, dito makikita natin na sabi sa 1 Peter chapter 1, verse 23, "For you have been born again, not of seed which is perishable, but imperishable, that is through the living and enduring Word of God." Na tayo daw ay pinanganak na maguli, hindi sa pamagitan ng binhi na nasisira, nabubulok, kundi sa pamagitan ng binhi na hindi nasisira. Eternal seed. At walang iba kundi ang salita. The eternal Word of God is the eternal seed of God. That is through the living, enduring Word of God. So, ang tawag sa salita ng Diyos ay seed, binhi. Why? Kasi kapag ang binhi ay itinanim, di ba ang binhi ng tao, tinatanim, yung sperm cell ng tatay, pag nakapasok sa egg cell, doon mapupula at lalaki, magiging embryo, magiging fetus, magiging baby at lalaki hanggang sa after 9 months, isisilang. Nagsimula yun sa isang seed lang. No? Hindi marami, kahit isang seed lang, very powerful na nakakreate ng tao sa loob ng sinapupunan o sa ovary ng ina. No? So, ang pinagtataniman ng sperm o seed of the father is yung ovary. Ganyan din ang seed, ang mga binhi ng mga prutas. Ang kapartner ng seed ay lupa. Itanim mo yan sa bato, hindi totoo. Itanim mo yan sa bakalan, sa mga bakal. Hindi tutubo. Itanim mo yan sa tiles, hindi tutubo. Itanim mo yan sa table, hindi tutubo. Tumutubo lang ang binhi, ang salita, at ang binhi, the seed, will grow up kapag tinanim mo sa kapartner niya. Ano kapartner niya? Soil on the ground. Soil, lupa. So, ganun din ang kapartner ng seed, which is the Word of God, this spiritual seed. Ang kapartner ay ang soil ng ating puso. Ang kapartner ng Word of God, the seed of God, ay ang puso ng tao. Diyan lang tutubo yan. No? Ang salita ng Diyos, kapag yan ay tinanim mo sa mesa, hindi yan tutubo. Kahit ipatong mo yan sa table, hindi yan tutubo, hindi yan lalaki. Pero itanim mo, pakawalan mo ang seed, itanim mo sa puso ng tao, tutubo yan, lalaki yan. Lalo na kapag iningatan mo. So, ganyan ang nature ng seed. And the Word of God is the eternal seed of God. Na kapag napatanim sa puso ng tao, lumalaki yan. Kaya kapag ako ay nag-evangelize, personal, one-on-one evangelism, pag nag-iwalay kayo, bago mag-iwalay, iniiwanan ko ng seed. Ginagawa ko usually, nagte-testify muna ako. Kasi maraming tao, ayaw kaagad, diretsyo na, alam mo, sabi ni Sultan, ay, alam mo na, hindi ako religyoso. Aalis. Pero, kwentuhan mo ng mga
pangyayari sa buhay mo, mga testimonies na ginawa ng Diyos sa buhay mo, makukuha mo atensyon. Then bago kayo maghiwalay, taniman mo ng binhi ng salita ng Diyos. It will grow up in perfect time. Meron akong kaibigan, no, okay papunta sa Amerika, that was year 1991, nagpaano ako sa iyo, Brad, aalis na ako. Maybe this is for good. Kasi pinipetition ako na maging pastor sa Amerika, pero later on, tinanggihan ko, umuwi rin ako after 5 months, hindi ko lang gustuhan yung kasunduan. So, ngayon, kasi ayoko nang may dishonesty sa paper na pinaprocess. Ayun ang kinaayaw ko. Okay? Pero kung siguro kung honest yung sabi, hindi, ganitong kalakaran dito sa Amerika. Kailangan may kaunting dishonesty. White lies to. Pasensya na, pastor, hindi ako naniniwala sa white lies. Lie is a lie. May lying paper. Sabi, hindi na ako. Umuwi na lang ako. So, ganitong kalakaran dito sa Amerika para ma-approve. No? Ang petition sa'yo. Hindi, ako, ayoko na. Okay, now, so, yung kaibigan ko, bago ko malis, tinanim ako sa salita ng Diyos. Mukha siyang hindi interesado. No? Lagi niyang binabago usapan, kamusta ka na? Ilan na ba anak mo? Hindi siya interesado sa Word of God. Kala ko binabalo lang ang testimony ko at saka ang salita ng Diyos. Pero later on, after 5 months, pagbalik ko, born again na yung kaibigan ko. Na born again. At sabi niya, alam mo, nung wala ka, naghahanap ako kung saan ko a-attend. Kita nyo, nagsimula nang tumubo yung salita ng Diyos, nagkaroon na siya ng hunger and thirst sa Diyos. At tinahan mo, sabi niya, wala, gusto kong umatin pero hindi ko alam kung saan ako a-attend na Bible study. Hanggang sa kasalubong ko, si pastor ganito, inalok akong sa kalang church umaten. Ay, oo, okay, kaibigan ko rin yun. Okay lang yun. Ayun, hanggang yung Kristiyano siya. So, minsan, hindi mo mahusga ng tao na akala mo hindi interesado, pero once na tinanim mo ang salita ng Diyos, it will grow up. Yes, in perfect time. Maraming ganyan. Meron training, nagtatrabaho pa ako sa GMA Channel 7, merong isang trainee doon na lagi ako ang pinag-train, yung boss ko sabi sa akin, Nestor, ikaw na mag-train dito sa training natin. O sige boss, okay. Habang tinitrain sa photo lab, sa mga trabaho ng artist, dating artist po kasi ako by profession. Tinaniman ko siya ng salita ng Diyos. Lagi ko siya tiyatanim hanggang sa magkasama kami nagbimuryanda sa kantin, hanggang sa bandang huli kung saan pumunta, sumasama. Hanggang sa sinasama ko sa visitation, sa pamimigay ng tracts. Hindi pa siya manampalataya noon. Abay, bandang huli, dumating na lang sa office namin, Nes, sabi, alam mo, umatin ako sa church doon sa United Nations, sa COP. Nagkaroon ng water baptism, sumali ako. Nagpabaptize na rin ako. Tuwan-tuwa ako. Kasi nung sinisyaran ko, nakatingin lang sa akin gano'n. Walang kare-reaksyon. Hindi nagtatanong, hindi nagpapakita na interesado siya. Alam niyo ngayon kung ano na siya. Meron na siyang isang malaking church. At siya ay nag-mission sa Spain as missionary, nakapagtayo siya ng church. Napangasawa niya ay pastora din at pinagtulungan nila, napalago nila yung church. Malaki na yung church niya sa Spain. Saan nagsimula yun? Sa maliit na binhi na napatanim. So, ganyan kahalaga, ka-powerful ang Word of God. It is the seed, the eternal seed of God. So, doon pa lang sa pagkapanganak natin sa spiritual, the Word of God ang ginamit ng Diyos para tayo ipanganak sa kaharian ng Diyos. At next, kapag ang isang tao ay pinanganak sa kaharian ng Diyos, nagsisimula siya parang sanggol. Hindi kaagad siya isang 20 years old. Hindi isang sanggol. At ang sanggol, pinapadede ng gatas. Inaalagaan. Ganyan din tayo nung tayo bago manampalataya. Ang kaya lang nating maintindihan sa salita ng Diyos ay yung mga gatas, mga fundamental teaching of the Word God, yung mga magagaang lang. But later on, nung tayo ay lumalago na, no?
Na-experience ko yan. Sabi ko, ang dami kong gustong, ang dami kong katanungan, ang dami kong hindi maintindihan sa Bible. Pero sige lang, ako, kung hanggang lang yung naintindihan ko, hanggang doon lang ako. Naghahanap ako na pagtatanungan, ano bang ibig sabihin nito? Anong ibig sabihin itong passage ito? Wala akong mapagtanungan. Kasi wala ako natin ng church. Na-born again ako. Na bagong buhay ko, na-born again ako. Nakilala ko si Kristo. Sa Biblia na napulot ko lang sa ibabaw ng cabinet namin. Isang maruming Biblia na naglinis sa aking buhay. At pamula noon, na bagong buhay ko, there was hunger and thirst in my heart to know God more and more and more every day. And every day, napapansin ko, lumalago ako. Step by step, lumalago. Every day, may nadidiscover ako na truth about God, kung sino siya. Every day, kita ko, ramdam ko, lumalago ko. Pero hindi ko alam pa rin ang nangyayari sa akin. May mga question ako, wala akong matanong hanggang sa iyong hipag ko, sabi sa akin, John, nabalta ko, nagbabasa ka ng Bible. Oo, ang dami kong ang tanong wala naman. Hindi, meron kang matatanong. Yung si inay, umaatin doon sa church, ganito, nandun yung pastor na, pwede mong tanongin, talaga ba? Oo, welcome ka doon. At doon ako nagsimulang umaten sa church at sabi ko, at lahat ng gusto ko malaman, tinanong ko doon sa pastor. Hanggang sa lumago ako na lumago, no? So, nagsimula lang yan doon sa binasa kong Biblia, wala naman naghikayat sa akin. Ngayon, at umpisa, yung mga magagaang lang, kung ano yung kaya ko na maintindihan, hanggang doon ako. Then finally, no, ako ay nag-grow na spiritually, kaya ko na yung mga heavy teachings, yung mga malalalim na bagay, mga malalim na katuruan, mga karne ng salita ng Diyos. Puri ng Panginoon. From milk to meat. So, yan po ang salita ng Diyos. Ano? Ngayon, ano ang nagagawa ng salita ng Diyos sa atin? Okay. By the way, sigit ko ito, si Jesus, di ba ang seed, the Bible is the Word of God. No? Alam niyo ba na si Jesus ay tinatawag din na the Word of God? In fact, Jesus was the seed of God planted into the womb of Virgin Mary. Saan yung istorya na yan? Diyan doon sa Luke chapter 1. Ano? Dumating si Angel Gabriel, no? Na dala-dala yung salita ng Diyos, yung message from God na kanyang sasabihin kay Mary. Ano yung message niyo? That was the Word of God. Yan yung Word of God niya, the seed of God. Ngayon, ang sabi ni Angel Gabriel, so basahin natin sa Luke chapter 1, verse 31, and behold, you will conceive, sabi niya kay Mary, Mary, magdadalang tao ka, you will conceive in your womb and give birth to a son, and you shall name him Jesus. Magdadalang tao ka, manganganak ka ng batang lalaki. Sabi ni Mary, sa Luke chapter 1, verse 34 and 35, but Mary said to the angel, kay Angel Gabriel, how will this be since I am a virgin? Engaged to be married pa lang ako sa boyfriend ko, sa jowa ko. Paano mangyayari yun? Wala pa akong asawa. Engaged to be married pa lang kami. Sabi ni Angel Gabriel, the angel answered and said to her, the Holy Spirit will come upon you, and the power of the Most High will overshadow you. For that reason also, the Holy Child will be called the Son of God. Paano ako magbubuntis? Dalaga pa ako. At pinaliwanag ni Gabriel, yung dala niyang seed, yung dala niyang message. Ganito yun, lilimliman ka ng Holy Spirit hanggang sa ikay magbuntis at makapanganak. Nung maintindihan ni Mary, sa verse 38, sumagot si Mary. Then Mary said, nung naintindihan niya yung message, yung seed of the Word of God, behold the maid servant of the Lord, let it be to me according to your word. And the angel departed from her. Nung naintindihan ni Mary, ganun pala yun.
Lilimliman pala ako ng Holy Spirit hanggang sa akin magbuntis at makapanganak. And then, nung sumampalitay si Mary, sabi niya, mangyari sa akin ang ayon sa iyong sinabi. Tinanggap na yung eternal seed of the Word of God na walang iba kundi si Jesus. Jesus was that seed, the eternal seed of God. Nung tinanggap niya, sinampalitay, mangyari sa akin ang ayon sa iyong sinabi. Immediately pumasok yung makapangyarihang seed into the womb of Virgin Mary, and Mary became pregnant. Kasama ang Holy Spirit, katulong ang Holy Spirit para yung seed ay mahinog, mag-matured, at magkatawang tao. Laging magkapartner, magkasamang kumikilos, gumagawa ang Holy Spirit at ang Word of God. Hindi mo mapaghihiwalay ang Word of God at ang Holy Spirit. Ang mga nagtuturo ng Word of God, ang mga cult at saka mga occult, nagdadala rin ng Bible, nangangaral din ng Bible. Pero ang difference ito. Anong difference? Ito ang difference. They don't have the Holy Spirit. They only have the book, the Bible. Wala silang revelation of the Word of God. Bakit? Because they are rejecting the Holy Spirit as God. Ang tingin nila sa Holy Spirit ay mighty force lang. Creative force lang ng Diyos. Hindi person. Hindi God. Kaya malayo sa kanilang Holy Spirit. They do not have the Holy Spirit that will guide them, that will teach them, that will bring revelations into their heart. Wala silang ganon. Kaya sa puro doctrine of man, opinion of man. At nakaka-create sila ng mga weird doctrine. At ang isang doctrine na mga weird at hindi magliligtas ay si Jesus ay tao lang at hindi Diyos. Na ang Holy Spirit ay isang mighty force lang at hindi persona. Yan. Yan ang wala silang revelation, walang wisdom kasi wala silang Holy Spirit. Paano mananahan sa kanilang Holy Spirit? They are rejecting the Holy Spirit. Yes, ayaw nila ng Holy Spirit. Hindi sila naniniwala ng Diyos ang Holy Spirit. Okay, ngayon, ganyan ang power ng salita ng Diyos kapag sinampalatayanan at tinanggap sa puso, it will bear fruit. Ganon din ang nangyayari sa mga pangako ng Diyos. There are, sabi ng iba, 1,000, sabi ng iba, almost 3,000 promises of God we have in the Bible. Na kapag pinaalala mo sa Diyos sa panalangin ang mga pangako niya at sinampalatayanan mo, ito ay mangyayari, tutugon ng Diyos. Totoo po yan. Sabi nga ng Panginoon ay ibalik natin sa Kanya ang Kanyang salita. Sa Isaiah 55 verse 11, so shall my word be that goes forth out of my mouth. It shall not return to me void, but it shall prosper in the thing that where I send it, and it shall accomplish that which I please. Sa simple salita, sabi ng Diyos, ibalik niyo sa akin ang aking salita. Pag ibinalik niyo sa akin ang aking salita, papangyayarihin ko ito. Isusugo ko ang katugunan sa iyo kahit sa kanang doon. It will come to pass. Ibalik mo lang sa akin ang aking salita. Hindi ito mawawalang kabuluhan, magbubunga ito sa pinagsuguan ko o sa pinagtaniman ko. Paano natin may babalik ang salita ng Diyos? By declaring the Word of God, by declaring the promises of God. Sa prayer time natin, Lord, you are the Lord that heals us. You took my sicknesses and cared my diseases, and by your wounds I am healed. That's the promise of God, Isaiah 53. Lord, you will provide all our needs in the name of Jesus. You will be with me, Lord, in times of trouble. Sapagat sinabi mo, you will never leave me nor forsake me. Those are the promises of God. Confess it, ibalik mo sa Diyos. Confess it during prayer time. Or you can also declare it. Kahit wala ka sa prayer, just declare it in the presence of God. Considered parang prayer na rin yun. Declaring the promises of God. At yan ay mangyayari. Sabi ng Panginoon, ang salita ko hindi hungkad sa kapangyarihan para ito hindi mangyari. Okay.
So now, pamula nung tayo pinanganak na maguli sa karya ng Diyos, salita ng Diyos ang ginamit ng Diyos. Ngayon, hanggang sa paglaki natin, salita rin pa rin ng Diyos na bilang pagkain. Nung tayo pinanganak sa karya ng Diyos, ang salita ng Diyos is the seed of God, or like a seed that will grow up kapag ka na itanim sa puso. Amen? Yun yung salita ni Angel Gabriel, seed of God, Itinanim sa puso ni Mary, bumunga sa sinapupunan niya. Naging si Jesus, Okay. So, nung pinanganak tayo, the word of God is like a seed. Ngayon tayo ay pinanganak na at tayo ay panalaki ng Panginoon. The word of God is our food, the food of the Spirit. Yan. Without the food, hindi po tayo lalago. So, anong nagagawa? Anong benefits ng salita o ng pagkain? What does food do to our body? Anong nagagawa ng pagkain sa ating physical na katawan? Kumain ka ng physical food. Ano mangyayari sa katawan mo? May kasabihan, what you eat is what you become. What you eat is what you become. Kung ano kinakain mo, yun ang magiging ikaw. Yun ang mangyayari sa'yo. Totoo yan. Sa physical body natin, na kumakain tayo ng physical food. Halimbawa, kumain ka ng poisonous food. Ano mangyayari? Mamamatay ka. Kumain ka ng mga correct food para sa diet mo. Ano mangyayari? Lalakas ka, mabubuhay ka. Pag tama ang pagkain, hahaba pa ang buhay mo. Pag mali ang pagkain mo, iikli ang buhay mo. Halimbawa, kumain ka ng kumain, puro maaalat, puro asin. Anong kasabihan? What you eat is what you become. Anong maaani mo? Magkakasakit ka sa bato. Naepektuhan ang kidney mo kasi puro maaalat. Kumain ka ng junk foods, ano mangyayari? Puro maalat, puro betchin at puro maalat. Unti-unti mapopoison ang katawan mo. Unti-unti magkakaroon epekto sa iyong katawan at unang tatagitan niya, kidney, kasi puro maalat. Halimbawa, puro mahilig ka naman, puro sa mga sweets. Wala kang patid sa kinakakain ng mga matatamis. Ano mangyayari sa katawan mo? Magkaka-diabetes ka naman. See? So, you are what you eat. And what you eat is what you become. See? Kumain ka ng mga maling pagkain, yun ang magiging ikaw. Ano mangyayari sa iyo? Magkakaproblema ka sa katawan. Magkakasakit. O hihina. O pwede pa ma-poison, malaso. Kasi mali yung kinain mo. Hindi naman dapat kainin. Kinakain mo. Ano mangyayari kung tama ang pagkain? Aba, ikaw ay mabubuhay, lalaki ka. Kasi ang tao dapat kumakain, pero dapat tama ang kakainin niya. Ganon din sa salita ng Diyos. Ang mga Kristiyano, ang mga na-convert, ang mga lumat kay Kristo, pakakainin niyan. First, the milk, then the meat. Ang naglaon. Pero dapat tama ang pinapakain. Bakit maraming Kristiyano hindi lumalago spiritually? Kasi mali ang food, mali ang kinakain. They receive the wrong doctrine. They receive the wrong food. A poisonous food, a poisonous doctrine. Kaya, ang epekto sa katawan, hindi na babago ugali. Yung pa rin. No? Tapos, hindi pa siya lumalago. Imbis na bumuti ang pagkatao, lalo sumasama. Kasi nga, poisonous food yung nafe-feed sa kanya, mga wrong doctrine and sometimes demonic doctrine pa. Pakainin ka ng salita ng Diyos na nagsasabi si Jesus hindi Diyos. Tao lang. O yan, poisonous doctrine yan. Pakainin ka ng mga false doctrine na sasabihin na ang Diyos from the beginning of time, even from the foundation of the world, namili na ng kanyang ililigtas at mapalad ka, kapatid, isa ka sa napili. Yung iba hindi napiling maligtas. Yan mga poisonous, mga destructive doctrine, mga poisonous doctrine, iiwasan niyo yan.
Yun siya sabi, namimili ang Diyos. Hindi namimili ang Diyos. Nag-i-invite ang Diyos sa lahat ng tao. At sabi Diyos, lahat na lumalapit sa akin, kailanman hindi ko itataboy. Saan nyo nakuha yung doctrine na yan? Na ang Diyos ay namimili. Kung sino mang Diyos yan, He is not the God of the Bible. I am sure of that. He is not the God of the Bible. Sapagkat ang God of the Bible, ayaw niyan ang sino man ay hindi maligtas. Yes, nalulungkot ang Diyos. Sulat nga ni Peter, ayaw ng Diyos na merong napapahamak. Gusto ng Diyos lahat maligtas. Even sa 1 Timothy chapter 2 verse 4, sabi doon, it is God's desire that all people be saved. Yan ang seed of the Word of God. Ito mga pangalan, ito mga tao ito, sinasabi nila, binabangga, kinokontar ng mga talata, siya sabi na, hindi kalooban ng Diyos na lahat ay maligtas. Ang kalooban lang ng Diyos na maligtas, yung mga pinili niya. Eh, sino yung tao sinasabi dito? For it is God's desire that all people be saved. Yung people na yan, yung mga elect, yung mga pinili na. Ako po, malabo yan. That is a poison, false, even demonic doctrine. Sorry sa inyo, mga kaibigan. No? Kung kayo'y nandiyan sa ganyan uri ng church. So, ganyan ang mangyayari. You are what you eat is what you become. At kapag ka ang nakain mo ay puno ng sustansya, very powerful food, spiritual food, puno ng sustansya, at talagang galing sa karyang Diyos, and it is a manna from heaven, a revelation knowledge from God. Yung food niya, spiritual food niya, ay magbibigay ng kapangyarihan sa iyo para makilala mong lubos ang Diyos, para ikaw lumakad sa kapangyarihan ng Holy Spirit, para ikaw ay lumago sa Panginoong Hesus at maging tunay na anak ng Diyos at magbunga ka ng Christ-likeness. Kasi tama ang pagkain. Okay? So ano pa? Wala na tayong oras, mga kapatid. At meron sinabi ko si isingit ko muna ito. Naalala ko yung Genesis chapter 1. Kanina sinabi ko, na ang Holy Spirit and the Word of God, magka-partner yan. Hindi yan nag-iiwanan. Sa lahat ng trabaho, sa lahat ng assignment gagawin, magka-partner ang Word of God and the Holy Spirit. Yes. Kaya nga, those cult churches, cult leaders, na nire-reject na Jesus is God. Wala silang Holy Spirit. Meron lang sila Word of God. Patay na salita ng Diyos. Sapagkat ang Holy Spirit wala doon. Ang Holy Spirit na nagbibigay buhay sa salita ng Diyos sa puso ng tao. So ngayon, naalala ko yung Genesis chapter 1. Makikita natin sa Genesis chapter 1 na ang mundo ay wasak. Now, doon sa Genesis chapter 1, verse 1, hanggang 2, sabi, in the beginning, God created the heavens and the earth. Ang earth sa Hebrew word means dry ground, ito yung lupa. Then suddenly, pagdating sa verse 2, hindi na dry ground ang earth. Under the water na. Nababautismo, nalulukuban ng tubig at walang anyo, paanit ang mundo, wasak, something happened. Marami Bible scholars nagsasabi related ito sa Lucifer's rebellion noong unang panahon. Kaya naasak ang planet Earth. Then sa Genesis chapter 1, ni-restore ng Diyos, muling pinaganda ng Diyos. Parang ganyan ang buhay natin. Pinanganak tayo, okay, lumaki, binasak ng dyablo ang ating buhay. Wala man pag-asa. Pero listen, sa Diyos may pag-asa. Once na nakilala mo si Kristo, ang Panginoong Hesus, i-restore niya ang nasira mong buhay. Kagaya ng planet Earth na nawasak, ni-restore ng Diyos. Alam niyo yung Genesis chapter 1, restoration lahat yun. Meaning, old materials, luma ang materials, matagal na nag-exist sa mundo, pero sa nga lang, maybe may gap na billion years or million years, di natin alam. At muling ni-restore ng Diyos. Muling pinaganda ng Diyos. Mabasa natin sa Genesis chapter 1, kung paano muling nikha ng Diyos. And God said, let there be light, and there was light. Let there be world, and there was world.
Kung ano sabihin ng Diyos, nangyayari. Pero bago niya sabihin yun, mababasa natin sa Genesis chapter 1 verse 2 na ang sabi, the Holy Spirit is hovering over the surface of the water. The Spirit of God, nandun ang Holy Spirit sa ibabaw ng tubig, ng wasak na mundo, naghihintay ng command. At nang nag-command ang Diyos, nirelease niya ang salita ng Diyos. I believe that was Jesus. Nung nirelease niya salita ng Diyos, let there be light. Ang Holy Spirit together with the Word of God recreated everything. Magkatulong ang salita ng Diyos at ang Holy Spirit. Kaya a person who is filled with the Holy Spirit, kapag nag-evangelize siya, releasing the Word of God, very powerful na tao ka. Maraming maliligtas because you are anointed, you have the Holy Spirit, and you have the Word of God. I-release mo ang salita ng Diyos, babakapan niya ng Holy Spirit who dwells in you, kapatid. Yes. Yan ang difference ng isang Kristiyano na merong Holy Spirit na naniniwala na we are indwelt with the Holy Spirit. Yung una nag-disciple sa akin, cessationist. They don't believe that a person who has Christ in his heart can be indwelt by the Holy Spirit. Hindi sila naniniwalang ang Kristiyano pinananahanan ng Holy Spirit. Hindi nila tinatanggap yung 1 Corinthians chapter 3 verse 6 at 1 Corinthians chapter 6 verse 19 that di nyo ba alam, sabi doon, na kayo ay templo ng Holy Spirit, ang Holy Spirit nananahan sa inyo. Hindi nila tinatanggap yun. So, in other words, they do not have the Holy Spirit. Yung kanilang church denomination, hindi naniniwala na ang Holy Spirit active pa. Sa isip nila, umalis na, wala na. At yung kaibigan ko yung nag-disciple sa akin, cessationist, kaibigan ko sa workplace ko, ang tagal niya na doon, maybe 20 years yata, kahit isang kaluluwa, wala pa siya nahihikaya. At nung ako na, ang na-born again, I received the baptism of the Holy Spirit, I have the Word of God. Hindi lang ako marunong pa sa salita ng Diyos, hindi ako marunong mangaral, but I have the Holy Spirit dwelling in me, and I have the testimony of Jesus. Hindi ko mapigil ang salita ko na hindi i-share yung naranasan kong magandang ginawa ng Diyos sa buhay ko, sa mga kaibigan ko, sa mga office mate ko. Then finally, bandang uli, nakikinig na sila. Sama-sama kami sa kantin, buhawa, paggaba, si Jesus ang pag-uusapan namin. Hindi pa ako marunong mangaral. At ang prayer ko, Lord, teach me how to preach. Hindi pa ako marunong mangaral. I'm just sharing the word of the word of testimony. At nakabuo ako ng cell groups. Hanggang naging Bible study sa pamagitan lang ng testimony ko. Ang ginagawa ko, nag-i-invite ako sa COP o sa Bethel Temple Pano ng mga pastor, please come, help us. Mag-preach kayo. Hindi ako marunong mag-preach. Then merong nag-prayer kami doon, nag-Bible study, small group lang kami ng mga office mate ko. May dumating na kumari nung ka-office mate ko, pinapaampun yung anak. Eh bakit? Kasi may taning ang buhay niya, may leukemia. 2 or 3 months to live. Sabi ng doktor. Sabi ko, alika, paupuin mo dito. At kaya na marinig ang sharing natin about Jesus. Narinig niya at sabi namin, tanggapin mo si Jesus. Sabi ko, kapatid, tanggapin mo si Jesus. And believe that Jesus is your healer. After accepting Jesus Christ to be His Lord God Savior, pinag-pray namin. Baby Christian pa lang ako noon. Imagine, ilang months pa lang ako noon. Nakahikayot na ako ng mga tao na makikinig sa testimony ko. At baby Christian ako noon, pinag-pray namin yung may leukemia. After 1 week, nabalitaan namin, gumaling na. May nagbagong changes sa blood, tuwan-tuwa yung doktor. At it's a miracle, nagkaroon changes. Na-improve every day, every week. And finally, after 1 month, she was completely healed from leukemia. Yes. See the power of God. So, magkasama lagi ang Holy Spirit at ang Word of God. Mga kapatid, wala na tayong time, no? So, ganyan sa creation, nilikha muli ng Diyos by declaring the Word of God, releasing the Word of God, plus the Holy Spirit.
Ganyan din sa buhay natin. The Word of God plus the Holy Spirit who will teach us, guide us, we will grow up spiritually. Heavenly Father, maraming po salamat sa gabi ito na kahit paano natuloy po ang Bible study namin, kahit sa ibang lugar ako nandoon. Lord, maraming po salamat. Pagpalain mo ang lahat ng umatay sa Bible study ito at madalain po namin na i-share nila ito sa mga kaibigan, sa mga pastor, sa mga pamilya, and use them, Lord, bilang iyong mouthpiece. Use them, Lord, gaya ginawa mo sa akin, kahit baby Crystal, ginamit mo to testify the goodness of the Lord, and people get healed, people saved. Marami po salamat. We stand on the grace of God. Hiwalay sa biyaya, wala po kami magagawa. Heal those who are sick right now. In the name of the Lord Jesus Christ, I declare healing. In Jesus' name, I declare healing. And I pray for my dear friend, Pastor Jimmy Sarmiento, na Lord, continue to heal him, yung kanyang pistula mag-okay na, Panginoon. Thank you, Lord, for giving him, Lord, a new heart, new kidney, new life, long life, miraculously. Maraming po salamat. Thank you for covering, surrounding him with your favor like a shield. Ganun din sa lahat ng mga may sakit karamdaman, I declare healing sa iyo, kapatid. Receive your healing right now. In Jesus' mighty name, amen and amen, amen. May the grace of Jesus and the love of the Father and the fellowship of the Holy Spirit be with you all. In Jesus' name, amen. God bless everyone. Salamat po.